Ang liwanag ng TV screen ay bumabalot sa mga mukha na baluktot sa pagkabigla habang nasasaksihan ng mundo ang pagtataksil na nagaganap sa harap mismo ng kanilang mga mata. Ano man ang mangyari sa mga eksena, hindi ito kathang-isip na pelikulang katatakutan, kundi live sa TV. Umikot ang mga kamera at ang katahimikan sa studio ay naglaho na. Si Evander Holyfield II, isang profesional na boksingero, ay natalo ni Riddick Bowe at naagaw ang kanyang mga titulo noong 1972. Simula noon, hinanap niya ang positibong paghihigante at gayon ay kalahati na ng landas ang narating niya para makuha ang matagal ng inaasam na pagkilala na hindi niya nakuha noon dahil kay Mike Tyson. Matapos matalo kay Bowe 1 taon na ang nakalipas, hiniling ni Holyfield ang rematch noong Nobyembre 6, 1973 at kung mananalo siya, maabot niya sa wakas ang matagal niyang pinaghirapang layunin. Isang linggo na lang bago ang unang anibersaryo ng laban kung saan nakuha kay Holyfield ang corona, magsisimula na ang malaking rematch para sa Heavyweight Championship. Habang live na ipinapalabas ng HBO Sport ang laban sa Caesars Palace, tuloy-tuloy ang kuha ng mga kamera mula sa bawat sulok ng ring. Puno ng tagahanga ang stadium para sa laban, ngunit marami pa rin ang duda na makukuha ni Holyfield ang titulo. Sa ikinagulat ng marami, si Holyfield ang nananalo ngayon. Nakuha niya ang matagal na niyang hinihintay na paghihigante sa iskor na 115 laban sa 113, 115 laban sa 114 at 114 laban sa 114. Bagamat maliit ang lamang ng score, ito ang naging simula ng kanyang tagumpay hanggang dumating ang mabigat na pagsubok. 1 minuto at 10 segundo ang lumipas sa ikapitong round. Matatag pa ring lumalaban si Holyfield hanggang sa ginawa niya ang isang di dapat gawin ng boksingero. Ibinaling niya ang tingin mula sa kamao ng kalaban papunta sa di nakikitang bagay sa likuran. Pero sa pagkakataong ito, may dahilan ang kanyang naging desisyon. Pumihit pakaliwa ang mga kamera para makita ang tinititigan ni Holyfield. Dahil sa tuloy-tuloy na titig, napalingon si Bowe. Ang kamera, ang mga boksingero at ang mga manonood ay sabay-sabay na nakakita ng isang bagay na hindi inaasahan ni numan sa isang laban ng boxing. Isang lalaki ang bumaba mula kisame gamit ang parachute na pinapaandar ng bentivador. Ang mga lubid ng paraglider ay hindi inaasahan na sabit sa ilaw sa kisame bago siya bumangga sa ring rigging. Pagkadapag, ang parachuter ay hindi lang inatake ng mga security, kundi pati na rin ang galit at natatarantang mga tao na naniwala na ang matabang lalaki na siya ring naging tawag sa kanya ay isang banta sa kanila. Likas lang ang pag-aalala dahil naroon sina Louis Farrakhan at Jesse Jackson, mga kilalang personalidad sa politika. Sa mga sandaling nakunan sa live TV, ang lalaki na nakakabit pa rin sa kanyang paraglider ay nawalan ng malay, kaya't nahuli siya ng grupo ni Bowe. Sa susunod na 21 minuto, sinikap ng security at mga nanonood na alisin ang lubid sa mga ilaw dahil sa takot sa sunog. Nadala sa ospital ang lalaki matapos masugatan dahil sa mga taong nabangga niya. Nang bumalik ang katahimikan, nagpatuloy ang laban at nabawi ni Holyfield ang titulo mula kay Bowe matapos ang bilang ng puntos. Nakilala si Fat Man bilang si James Miller. Kahit na uwi siya sa ospital dahil sa kakaibang insidente ng pag-parachute, hindi pa rin siya natuto. Inulit pa niya ang stunt sa laro ng Raiders vs Broncos at sa Bolton Wanderers vs Arsenal sa Premier League sa England. Sa huli, pinagbawalan siyang pumasok sa United Kingdom matapos ang isa pang stunt. Si Nancy Guthrie, 84 anyos na ina ni Savannah Guthrie ng Today Show, ay naging sentro ng investigasyon sa kidnapping matapos siyang dukutin sa kanyang bahay sa Tucson, Arizona noong Enero 31, 2026. May bagong CCTV footage at hiniling ng pulisya na agad magbigay ng impormasyon ang makakakilala sa sasakyang mabilis umalis mga 2.5 milya mula sa bahay ni Nancy noong gabing iyon. Lumantad para matunton at imbestigahan ang mga may-ari ng sasakyan kaugnay ng kaso. Alam na naghapunan si Nancy sa bahay ng kanyang anak na si Annie noong gabing iyon at inihatid siya pauwi ng kanyang manugang na si Tomaso 9:48 ng gabi. Naghintay siya sa labas hanggang makapasok si Nancy bago umuwi. Noong 50 ng gabi, nagsara ang garahe sa bahay niya, kaya inaakalang iyon ang oras ng pagdating niya. Pinaniniwalaang pumasok na siya sa kanyang kwarto pagkatapos no, ngunit noong 1:47 ng madaling araw, na-disconnecta ang doorbell camera ng bahay.
Makikita sa CCTV ang lalaking nakamaskara na kinakalikot ang device bago ito namatay. Noong 28 ng madaling araw, na-disconnecta ang pacemaker ni Nancy sa app sa kanyang cellphone. Nang hindi siya dumalo sa simbahan, kinabukasan, kinontak ng kaibigan niya ang kanyang pamilya. Nang hindi siya makita sa bahay, kinontak ng pamilya ang pulisya at sinimulan ang investigasyon. Mabilis na natukoy na may foul play at nakidnap si Nancy. Agad nagsimula ang desperadong paghahanap dahil limitado ang galaw ni Nancy at kailangan niya ng gamot araw-araw. Kaya itinuturing siyang nanganganib. Noong Pebrero, sinabi ng pulisya na may nahanap silang ransom note na inilalarawan ang suot ni Nancy at humihingi ng ransom na bayad sa Bitcoin. May natagpuang biological na material malapit sa pintuan ng bahay ni Nancy at nakumpirmang sa kanya ito. Noong Enero 6, isang pangalawang mensahe ang ipinadala sa KOLD, Tucson affiliate ng CBS News. Ngunit hindi inilabas sa publiko ang nilalaman nito. Kailangan mapatunayan ang pagiging totoo ng sulat dahil may isang lalaki nang naaresto matapos gumawa ng peking ransom demand. Ang SUV ni Nancy ay inalis na mula sa kanyang bahay upang suriin para sa posibleng mga pahiwatig at inalis na rin ng pulisya ang isang kamera na nakalagay sa bubong ng bahay. Noong Pebrero 10, naglabas ang pulisya ng CCTV photos ng lalaking nakamaskara na pinakialaman ang security camera. Inaresto ang lalaki matapos lumabas ang footage pero pinalaya rin siya. Habang nakikipag-usap sa isang media outlet, sinabi niya na wala siyang ideya kung sino si Nancy at nagulat siya nang harangin siya ng pulisya. Ang bagong footage ng mabilis na kotse malapit sa bahay ni Nancy ay posibleng magbigay ng bagong pahiwatig sa kanyang pagkawala, ngunit hindi pa sinasabi ng mga autoridad kung matibay itong lead. Kiniling nila na ang may dagdag na impormasyon sa kaso ay makipag-ugnayan sa FBI 100-225-5324 o sa Pima County Sheriff sa 52-03-51-400. $1 ang alok na pabuya para sa impormasyong maghahatid sa pagkakatagpo kay Nancy at pagkadakip ng mga responsabalon sa kanyang pagdukot. Noong 2007, ang telebisyon at mga manonood sa Checo ay kailangang makabawi mula sa tila nuclear na pag-atake. Ang Pubcasters Panorama ay isang matagal nang tumatakbong programa na nag-aalok ng pampag-inhawa tuwing umaga at nagpapakita ng inaasahang lagay ng panahon para sa araw na iyon. Tuwing umaga, nagpapalabas ang programa ng live na mga tanawin ng kalikasan sa Checo. Mga kamangha-manghang tanawin na nagpapakita ng kagandahan ng bansa. Nagpapakita ang programa ng panoramic view ng kalikasan o lungsod sa tahimik, webcam style na paraan. Karaniwan, may kasamang musika o tuloy-tuloy na tunog ng kalikasan ang mga palabas na ito. Noong Hunyo 17, 2007 linggo ng umaga, nanood ang mga residente ng rehiyon ng paboritong morning program habang nagigising o naghahanda ng almusal. Namayani ang alunalong mga burol ng kabundukan ng Kirkeneshe sa silangang Bohemia sa Tanawin. Dahan-dahang gumalaw ang maputing malabong kuha mula isang bahagi ng burol patungo sa kabila. Ipinapakita ang kagandahan nito. Sa unahan ay mga bundok, sa gitna ay masukal na param, at may mga bahay na kalat sa pagitan. Ilang segundo pa lang, biglang may nakakasilaw na liwanag sa screen. Akala ng mga nanonood sa bahay ay error sa TV, pero iba ang timestamp na ipinakita. Ilang segundong gumiwanag bago nawala. Patuloy sa paggalaw ang camera. Pero sa kanang bahagi, may lumitaw na ulap na parang kabute, yung klase na dulot ng pagsabog ng nuclear na umakyat sa langit. Ang presensya nito ay nagbigay ng babala ng nalalapit na panganib sa buhay. Nabahala ang buong bansa nang masaksihan ng libo-libong tao ang tila pagsabog sa bansang laging may diskusyon tungkol sa nuclear na enerhiya. Nawala agad ang takot sa Czech nang malaman na walang pagsabog at kawalang ng mga hacker ang nakita ng mga tao. Sumilip sa bintana ang mga residente pero wala silang nakitang ulap na hugis kabute. Bumalik ang kapanatagan sa bansa, ngunit sa studio, mabilis na nagsimula ang investigasyon. Nadiskubre na ang kamera ng Czech television na nakaestasyon sa Kirkeneshe ay pinakialaman mismo sa lugar. Natuklasan na pinalitan ng mga hacker ang video stream ng sarili nilang stream na may CGI na nagpapakita ng maliit na pagsabog ng nuclear mula sa lokal na tanawin.
Bagamat computer-generated, kapani-paniwala ang mushroom cloud, kaya nagdulot ito ng matinding takot tulad ng War of the Worlds broadcast ni Orson Welles noong 1938 na nagpaniwala sa ilan na inaatake ng alien ang mundo. Nag-iwan ang mga hacker ng pahiwatig para bahagyang makilala sila. Ang address ay natukoy na konektado sa isang mapanghamong grupong di kilalang mga street artist na tinatawag na Stokoven. Isang miyembro na binago ang boses ang nagpaliwanag ng dahilan ng demonstrasyon. Sabi niya ang pag-hack ay ginawa para ipaalala sa tao na minamanipula sila para sa economic at politikal na layunin at may ganitong gawain kahit sa mga demokrasya tulad nila. Kinasuhan ng Czech Television ang 6 na miyembro ng radical na art group na humarap sa paglilitis noong 2008 dahil sa hacking. Iginit ni Stokoven na ang Media Reality Project ay hindi para manakit kundi magpalaganap ng kamalayan kung paano minamanipula ng media ang realidad at kadalian ng pagpasok ng kahit ano sa ulat sa telebisyon. Si Stokoven ay responsible rin sa mga katulad na demonstrasyon tulad ng pagbago ng neon harp sa tuktok ng Prague Castle bilang tandang pananong at pagmarka sa pagtatapos ng pagkapang-ulo ni Václav Havel. Naglabas ang pulisya sa Queensland, Australia ng CCTV footage ng huling lokasyon ni Don Wells, Petupu, na iniulat na nawawala ng kanyang pamilya noong Disyembre 2025. Noong Disyembre, siya magkasamang naglakad sina Don at asawa niyang si George papuntang bus stop sa Kingston Road, Woodridge. Ngunit bago magwalo ng gabi, nagkahiwalay sila sa hindi malamang dahilan. Simula noon, hindi na niya ito nakita at nagtataka kung paano ito biglang nawala. Nang hindi naging matagumpay ang kanyang paghahanap, nagpasya siyang kontakin ang pulisya at iniulat na nawawala si Don. Mula noon, ilang beses nang naghanap pero wala pa ring natagpuang palatandaan kung nasaan siya. Isang paghahanap ay ginawa gamit ang mga asong pang-amoy, volunteers ng State Emergency Service at police dive team. Sama-sama nilang hinanap si Don sa Compton Road pero walang napala. May lumabas na CCTV footage na nagpapakitang naglalakad siya sa Kingston Road noong araw ng kanyang pagkawala. Makikitang naglalakad si George sa likuran niya, hinihila ang maditang may gulong. Mawawala si Don hindi nagtagal matapos makunan ang footage na ito at ininabas ito upang makilala siya kung sakaling may makakita sa kanya. Pagkatapos ng ilang sandali, sumakay si George sa bus na balak din ni Don. Pero napansin niyang hindi siya sinundan at naiwan si Don. Bumalik siya sa bus stop pero wala na si Don at hindi na makita. Dapat tandaan na may mga problema sa kalusugan si Don at kailangan niya ng patuloy na medical na pag-aalaga kaya mas nag-aalala ang lahat habang siya ay nawawala. Pagkatapos mailathala ang kaso niya sa media, may mga taong nag-ulat sa pulisya na nakita nila si Don. Iniulat na nakita siya sa Hervey Bay ng Queensland, pati na rin sa Toowoomba at Gold Coast. May saksi ro na nakakita sa kanya sa interstate sa Melbourne pero sinundan na ang lahat ng impormasyong ito at wala pa ring positibong resulta. Mula noon, si George ay humingi ng tulong sa publiko at nananawagan sa may alam sa kanyang kinaroroonan na makipag-ugnayan sa otoridad. Naglagay ang pulisya ng Queensland ng manikin sa lugar ng paghahanap at pinihisan ito ng damit na tulad ng huling suot ni Don para makatulong mapukaw ang alaala ng mga tao. Kabilang sa mga ito ang isang itim na kamiseta, asul na maikling pantalon na maong, berdeng sombrero na baseball style na may berdeng disenyo sa harap, pink na sapatos at isang fanny pack. Nakipag-ugnayan na sa mga ospital sa lugar, ngunit wala silang record na na-admit si Don at alam din na hindi niya ginamit ang kanyang God card, isang electronic smart card na ginagamit para sa pampublikong transportasyon sa ilang bahagi ng Australia mula nang siya ay mawala. Pinaniniwala ang nakaambag sa pagkawala ni Don ang hindi niya pag-inom ng gamot na posibleng nagdulot ng kalituhan dahil sa kanyang medical na kondisyon. Maaring ganun pa rin ang kalagayan niya kapag nakita, kaya lapitan siya ng mahinahon. Inilarawan siyang may balikat habang kulot na kayumangging buhok, may taas na 5 talampakan at 2 pulgada at payat. May kakaiba rin siyang lakad. Sinumang may impormasyon tungkol sa kinaroroonan ni Don ay dapat makipag-ugnayan sa Police League sa 131-444 o sa emergency number na 000.
Ito ay ang Space Shuttle Orbiter Columbia ng Estados Unidos sa STS-0. 17 ang ika-28 na misyon sa kalawakan noong Enero ng 2003. Unang lumipad sa kalawakan ang sasakyang ito noong 1981. Sumailalim ito sa maraming pagsasaayos, pagsusuri at inspeksyon sa loob ng 20 taon at walang naging problema sa mga sumunod na misyon hanggang sa sandaling ito na ipapalabas ng live para sa buong bansa. Ang ika-28 misyon ay nakatakda sana noong ika-11 ng Enero 2012 taon bago ito aktuan na lumipad. May mga problemang pumipigil sa paglulunsad ng proyekto sa oras. Laging nade-delay ang shuttle dahil sa iba't ibang dahilan. Sumit naman pala ang paghihintay. Nagtipon ang mga tao sa labas ng bahay noong Enero 16, 2003 nakatingin sa langit at umaasang makita ang rocket na babasag sa kalangitan. Ang iba naman ay nanood ng mga pangyayari ng live sa kanilang mga TV screen. Itinutok ang mga kamera paitaas para makita ang dambuhalang likha na magsasagawa ng mga eksperimento sa microgravity lampas sa mundo. Nanunod ang buong bansa habang nagsimula ang malalakas na pagyanig at tumalbog ang shuttle paakyat sa langit, halos 8 minuto at 34 na segundo bago pumasok sa orbit. Pagkaraan ng 80 segundo mula paglulunsad, lumitaw ang unang sinyales ng problema sa misyon. Isang insulation foam mula sa propellant tank ng shuttle ang naputol at tumama sa gilid ng kaliwang pakpak. Nag-zoom in ang mga kamera sa banggaan pero hindi matukoy ng mga ininyero ang lokasyon o lawak ng pinsala. Hindi ito ang unang beses na nangyari ito. 3 na unang shuttle launch ang nagkaroon din ng ganitong pinsala pero hindi naging critical. Seryosong tinrato ng ahensya ang lahat ng insidente dahil naniniwala ang mga ininyero na ang pinsala sa pakpak ay maaring magdulot ng sakuna. Dahil ang spacecraft ay nasa air na at walang makakapigil ng ligtas sa direksyon nito, ipinagpatuloy ang misyon. At sa loob ng susunod na 2 linggo, ang Columbia ay magpapalutang-lutang sa orbit. Noong panahong iyon, hindi na aksyonan ang mga alalahanin dahil ayon sa NASA, kung may malaking pinsala sa shuttle, wala nang magagawa para ayusin ito. Babalik ang sasakyang pangkalawakan sa Pebrero 1 at papasok ito sa atmosfera ayon sa schedule. Muli, live na naipalabas ang pangyayari at ipinalabas ng WFAA at ABC ang muling pagpasok sa TV screens sa buong bansa. Pumasok ang Columbia sa atmosfera ng mundo bandang 8:43 ng umaga buo pa at walang palatandaan kung ano ang susunod na mangyayari. Ayon na, sabi ng tagapagbalita ng WFAA, ang maliwanag na ilaw ay mula sa ilang heat-resistant na materials ng shuttle na nagliliwanag. 10 minuto matapos pumasok muli sa atmosfera, 231,000 talampakan ang taas sa baybayin ng California at 23 beses ang bilis ng tunog. 16 na minuto bago lumapag sa Florida, nagpakita ng sinyales ng sakuna ang sasakyang pangkalawakan. Napansin ng mga ininyero ang unang palatandaan. Wala nang natirang heat-resistant na tile sa unahang gilid ng kaliwang pakpak. Kasunod nito, nagsimulang pumasok ang hangin at init sa pakpak na naging sanhi ng pagsabog nito. Mapapansin mo, parang may mga bahagi ng shuttle na natatanggal, dagdag ng tagapagsalita. Nagsimulang bumagsak ang mga debris sa lupa habang dumadaan ang Columbia sa ibabaw ng Texas. May mga piraso ng debris ng sasakyan pangkalawakan na bumagsak malapit sa Lubbock. Nag-zoom in ang camera sa lumilipad na bahagi at guhit ng usok na nagmarka sa ruta bandang 9:09 ng umaga. Malakas na dagundong ang narinig sa Dallas. Nagkavatak-watak at sumabog ang shuttle sa kalanitan, kalat ang mga bahagi nito ilang milya mula sa pinagmulan. Ang mga labi ng shuttle ay natuklasan sa mahigit 2,000 na lokasyon pagkatapos nito na sumasaklaw sa Texas, Arkansas at Louisiana na nagpapakita ng laki ng sakunang ito. Si Robert Reese Hughes, 35 taong gulang, ay hindi na nakita ng kanyang mga kaibigan o pamilya mula noon ika-29 ng Nobyembre 2025 at inilarawan nila ang kanyang matagal na pagkawala bilang hindi karaniwan sa kanyang ugali kaya't labis silang nag-alala.
Si Robert ay nagmula sa bayan ng Easingwold sa North Yorkshire, England. At ayon sa mga nakakakilala sa kanya, siya ay isang napakabait at mapagmahal na tao na hindi kailanman lalayo sa bahay nang hindi nagpapaalam sa kanyang pamilya. Huling nakita si Robert na naglalakad sa Crabmill Lane sa Easingwold noong araw ng kanyang pagkawala. Ang CCTV footage ay nagdulot ng mas matinding pag-aalala dahil tila may sugat siya sa ulo. Iniulat siyang nawawala nang hindi siya nakauwi at simula noon, ilang beses nang naghanap ang pulisya pero hindi pa rin siya natatagpuan. Alam na nasa lugar siya ng Crabmill bandang 3:00 ng hapon. Pero di alam kung saan siya nagpunta pagkatapos. Sa mga paghahanap na ito, gumamit ng mga drone para libutin ang lugar mula sa Impapawid sa pag-asang makakakita ng anumang palatandaan na maaring magturo sa pulisya kung nasaan siya. Pero sa kasama ang palad, wala silang natagpuan. Idinagdag ng pamilya ni Robert na bumaba ng husto ang temperatura sa lugar mula nang mawala siya. At ngayon ay nag-aalala sila para sa kanyang kalusugan dahil hindi siya nakabihis para sa malamig na panahon nang huli siyang makita. Hiniling sa mga residente sa pagitan ng Boroughbridge, Easingwold at Thirsk na suriin ang CCTV footage para kay Robert at agad itong ibigay sa pulisya para sa paghahanap sa mga lugar na ito. Hiniling din na halughugin ang mga gusali sa kanilang ari-arian sakaling doon nagtago si Robert mula sa masamang panahon. Iniulat ng mga investigador na base sa digital na datos, maaring naglakad siya sa Raskelf matapos umalis sa Easingwold at posibleng dumaan sa Brafferton. Nakolekta ang CCTV footage mula sa Crabmill Lane at ipinakita nito si Robert na naglalakad papunta sa lugar na iyon gaya ng pinaghihinalaan. Inilabas na sa publiko ang mga larawan para mapalaganap ang kaalaman sa kanyang kaso. Umasa silang may makakakilala sa kanya at tatawag sa pulisya. Ayon sa autoridad, nagpadala sila ng espesyalistang tauhan sa Brafferton at Helperby pero walang naging resulta. Hindi pa tiyak kung may kaugnayan sa pagkawala niya ang pinsala sa ulo pero hindi pa rin ito isinasantabi. Inilarawan si Robert na may paurong na hairline, katamtamang pangangatawan at may taas na 5 talampakan at 3 pulgada. Sa mga larawan mula sa CCTV, makikita siyang nakasuot ng madilim na kulay na waterproof na jacket, kulay abong chino na pantalon at hiking boots. Kung may nakakita o may alam sa kinaroroonan ni Robert, pakitawagan ang sa 01 para makipag-ugnayan sa North Yorkshire Police Service. Kung alam mong nasa panganib siya o tiyak ang lokasyon niya, tumawag sa siyam at ibigay ang reference number 122-502-25146. Anumang detalye ay agad na ipapasa sa pulisya na gagawin ang lahat ng kanilang makakaya upang mahanap si Robert sa lalong madaling panahon. Noong Nobyembre 11, 2041 gabing lubos na nagbago sa NBA magpakailanman. Ang kaguluhan at matinding galit ay nagdulot ng sirang reputasyon at naapektuhang ugnayan ng mga manlalaro at tagahanga. Sunod-sunod na padalos-dalos na sandali ang naganap sa harap ng telebisyon habang nanonood at tumataya ang mga tagahanga ng Indiana Pacers at Detroit Pistons sa kanilang mga tahanan kung sino ang nananalo. Ang basketball game ay ginanap sa Palacio sa Auburn Hills, Michigan, na kalaunan ay tinawag na Malice at the Palace. Sa kabila ng matagal na namumuong tensyon sa NBA sa loob ng maraming taon, pumasok sa court ang Pacers at Pistons upang lumahok sa isang laban na dapat ay 48 minuto lang, ngunit naging 2 oras at 49 na minutong pagsubok, isang laban na ipapalabas ng live. Sa natitirang 45.9 na segundo ng ika-4 na quarter, sinubukang mag-layup ni Pistons center Ben Wallace, pero na-foul siya mula sa likod ni Pacers small forward Ron Artest. Doon na tuluyang sumabog ang matagal ng tensyon. Galit na galit si Wallace nang maisturbo ang tira niya, kaya itinulat niya si Artest na naging dahilan ng gulo sa court. Nagkagulo ang mga manlalaro ng magkabilang kupona habang pilit silang pinaghihiwalay ng mga referee at opisyal ng laro. Sa huli, humupa rin ang gulo, ngunit nanatili pa rin ang tensyon, kaya nagkaroon ng pagkakataon ang mga opisyal na pag-usapan ang mga magiging parusa sa nangyari. Habang hinihintay ang panayam, nakahiga si Artest sa scorer's table nang biglang may isang galit na tagahanga ng Pistons na inis na naantala ang laro kahit 45 segundo na lang ang natitira. Nagbato ng inumin kay Artest na mainit pa rin ang ulo. Kasama si Steven Jackson, umakyat silang galit sa mga upuan para hanapin ang nagbato ng baso.
Sa malas maling tagahanga ang sinunggaban ni Artest. Ang tunay na may sala ay nasa mas mataas na hanay. Hinuli ng magkakampi ang inosenteng tagahanga, nagdulot ito ng kaguluhan at pagkadismaya sa mga nanonood sa bahay. Hindi lang natigil ang laro, nilapastangan pa ang Palace of Auburn Hills. Ang sagradong lugar ng mga kampyonato ay naging larangan ng labanan na nagdulot ng pagkadismaya sa mga tagahanga. Si Jermaine O'Neal ng Pacers ay nadamay sa gulo ng may isang tagahanga na bumaba mula sa bleachers at pumasok sa court. Dahil sa kaguluhan, nagsimulang maghagis ng kung ano mga mahawakan ang mga tagahanga mula sa iba't ibang bahagi ng arena sa mga manlalaro. Ipinaalam sa mga awtoridad ang nangyari sa arena kaya nagkaroon ng malaking presensya ng pulisya upang maibalik ang kaayusan sa kaganapan. Tumagal ng 10 minuto ang paglilinis ng arena habang binabato pa rin ng mga tao ng popcorn at inumin ang mga miyembro ng kuponan palabas ng lagusan. Inihatid ng pulis ang mga manlalaro sa ligtas na lugar at inabandona ang laro. Bagamat hindi natapos, iginawad ng NBA ang panalo sa Pacers base sa score nung itinigil ang laro 77 laban sa 82. Dumating ang tagumpay ngunit walang kasiyahan o pagdiriway. Si Artest ay masususpende para sa natitirang bahagi ng season na may 8-6 na panglaro, ang pinakamahabang suspensyon sa kasaysayan ng NBA para sa isang insidente sa loob ng court. Ang dapat sana'y pagdiriwang ng tagumpay ng kanyang anak ay nauwi sa isang matinding paghahanap para sa 73 taong gulang na si Ruben Waitaka at sinabi ng kanyang pamilya na labis silang nag-aalala para sa kanyang kalusugan sa pag-iisip dahil sa kakaibang kilos niya bago siya nawala. Noong Mayo 2025, naglakbay sina Ruben at asawang si Elizabeth mula Kenya papuntang Alabama para dumalo at magdiwang ng pagtatapos sa high school ng kanilang unang apong lalaki. Dumapag sina sa US at dumating sa Alabama noong ika-14 ng Mayo pagkatapos ay nagtungo sila sa isang bahay na pagmamay-ari ng kanilang mga kamag-anak. Doon sila nagpalipas ng gabi, ngunit kinabukasan may nangyaring kakaiba. Sabi ni Emily Ann Balua, anak ni Ruben, napansin niyang parang wala sa sarili ang ama mula nang dumating ito sa Alabama dahil hindi nito alam kung nasaan o bakit siya naroon na hindi naman normal sa kanya. Sinabi ni Elizabeth na nakita rin niya ang kakaibang kilos noong umaga ng ika-15 at ibinahagi niya ito sa pulisya. Sinabi niya na lumabas si Ruben minsan sa bahay at nang kausapin niya ito tila litong-lito siya. Kumilos din siya ng kakaiba sa ikalawang bahagi ng kanilang biyahe mula Frankfort papuntang Alabama dahil naging hindi na siya maintindihan at kinailangan ni Elizabeth na tulungan ang isang flight attendant para mapanatili siyang nakaupo sa kanyang upuan. Sa airport, sinubukan niyang umakyat sa escalator sa maling direksyon at nadapa na saktan ang tuhod. Patuloy siyang lumayo sa bahay at sinubukan niyang kumbinsihin itong bumalik, ngunit hindi siya nagtagumpay. Sinundan niya ito pero napansin niyang hindi nakalock ang mga pinto ng bahay kaya agad siyang bumalik para i-lock ang mga ito. Ngunit nang sinubukan niyang habulin siya, napansin niyang wala na ito sa kanyang paningin at mula noon ay hindi na siya nakita. Matapos ang unang pagkakakita, hindi bababa sa 2 motorista ang naghatid kay Ruben, ngunit hindi alam ng Calera Police Department kung saan siya pumunta pagkatapos. Alam na kisakay siya sa sasakyan ng isang tao sa kanilang kapitbahaya at iniwan siya ng pangalawa sa Chevron gas station mga 2 milya mula sa bahay. Pero di pa rin alam ang dahilan ng punta niya roon. Naniniwala ang pamilya ni Ruben na maaaring sinusubukan niyang makabalik sa Kenya dahil sa kanyang kalituan at sinabi nilang maaaring magtanong siya sa isang tao na ihatid siya sa isang lungsod. Baka sinusubukan din niyang bumalik sa Kimboni, Somalia dahil doon siya galing. Pinalabas na ngayon ang CCTV footage na nagpapakita ng huling kilalang galaw niya. Nasa gasolinahan si Ruben at mabilis naglalakad na katiklop ang mga kamay sa likod. Wala namang kakaiba sa kilos niya, maliban na lang sa posibleng siya ay nalilito o naguguluhan. Sa video, makikitang medyo paika-ika siyang naglalakad matapos madulas sa escalator ng paliparan. Isang saksi ang nagsabi sa pulis na may lalaking kahawig ni Ruben na gumapang sa ilalim ng gate ng club malapit sa gasolinahan. Pagkatapos noon, tumayo siya at naglakad papunta sa kalapit na masukan na lugar at mula noon ay hindi na siya nakauwi. Iminungkahing nakisakay siya ulit mula sa truck stop sa likod ng gasolina. Kung ganon, baka nakalabas na siya ng Calera.
Hiniling sa publiko na huwag siyang pasakayin at agad ipagbigay alam sa pulisya para muli siyang makasama ng pamilya niya. Bumalik na si Elizabeth sa Kenya at desperadong naghihintay ng magandang balita tungkol sa nawawala niyang asawa. Si Ruben ay may itim na buhok, kayumangging mga mata, taas na 5 talampakan at bigat na 165 libra. Huling nakita siyang suot ang khaki na pantalo at plaid na button-up na kamiseta. Ang sinumang nakakita kay Ruben o may alam kung saan siya naroroon ay hinihikayat na makipag-ugnayan sa Alabama 205-668-3505 o tumawag sa 911. Nung ika-17 ng Mayo, 1,975 ng gabi, nagkaabala biglang mga telebisyon sa San Diego. May breaking news na biglang nagpatigil sa mga cartoons at sumira sa katahimikan. May nakakabahalang nangyayari sa mga kalsada ng pinakamagandang lungsod sa Amerika. Nag-uulat ng live ang CBS Evening News sa kasalukuyang pangyayari para masaksihan ang buong lungsod. Para sa mga manonood sa bahay, parang simula ito ng digmaan. May tangke ng hukbo na dumadaan sa kalsada. Nagwala ang 58 tonedadang makinang pandigma sa mataong kalsada pero hindi ito paghahanda sa labanan. Hindi ito dapat naroon. Sa loob ay may hijacker, si Sean Timothy Nelson, 35 taong gulang na veterano ng US Army na hanggang ngayon ay di pa rin alam ang motibo. 15 taon na ang lumipas mula nang maging tank commander si Nelson at ang mabilis niyang pagmamaneho ng tank ang nagpapakita na hindi niya nakalimutan ang dati niyang tungkulin. Dahil sa di malinaw na dahilan, napilitan siyang i-hijack ang sasakyan at rumagasa sa mga kalsada ng San Diego. Sa loob ng 6 na milya, ang ninakaw na tangkeng M60A3 ay pinatakbo sa ibabaw ng mga nakaparadang sasakyan. Winasak ang lahat ng madaanan nito at sa isang pagkakataon, naging hindi inaasahang tagapagdala ito ng traffic light na inabot pa nito ng kaunting distansya. Umingay ang mga sirena ng pulis sa tabi ng sasakyan. Sinusubok ang pabagalin ito, ngunit inabot ng halos 30 minuto ang kanilang pansisika. Habang nakaupo ang mga manonood sa kanilang mga tahanan at pinapanood ang nakakabahalang pangyayari, marami ang nagtanong kung paano nga ba talaga nagsimula ang lahat ng ito. 30 minuto bago yon minaneho ni Nelson ang Chevy van papunta sa California National Guard Armory sa Kirini Mesa. Madalas, 5:00 ng hapon, nagsasara at nakakandado na ang mga gate ng establishmento. Sa kabutihang palad, gabing-gabi na nagtrabaho ang mga empleyado kaysa karaniwan sa mga garahe ng sasakyan. Diretsong pumasok ang veterano sa bukas na gate ng armory, pinasag ang kandado ng sasakyan at pumasok sa tangke sa pamamagitan ng hatch. Pinaandar niya palabas ng garahe ang tangke kahit pinipigilan siya ng mga empleyado. Pinanggan niya ang mga sasakyan habang nagmamaneho. Pinabagsak ang mga poste ng ilaw, RV, fire hydrant, traffic lights at mga poste ng kuryente na nagsusupply ng kuryente sa maraming residente na nagdulot ng malaking pinsala. Sa kabutihang palad, hindi kailanman ginamit ni Nelson ang pinakamalaking baril sa San Francisco. Mabilis niyang sinira ang lahat sa harap niya na parang daruan sa paanan ng batang nagangalit. Napahinto ang hininga ng mga manonood nang tuduyang huminto ang habulan habang nagmamadaling bumaba ang mga pulis mula sa kanilang mga sasakyan at tumalon sa ibabaw ng umuugoy na tangke. Pagkatapos ng insidenteng ito, inutusan ni Governor Pete Wilson ang National Guard na magpatupad ng bagong fail-safe system para maiwasan ang ganitong kaguluhan. Kaunti lang ang detalye sa pagkawala ng Ukrainian na si Natalia na naiulat na nawawala sa Boston, Lincolnshire, England. Hindi inilabas ng mga awtoridad ang kanyang apelyido sa hindi malamang dahilan, ngunit naghahanap sila ng sinumang maaaring makatulong sa kanilang investigasyon. Si Natalia na pinaniniwalaan nasa mga kalagitnaan ng kuwarante, ang edad ay kilalang bumisita sa ilan sa kanyang mga kaibigan noong araw ng kanyang pagkawala, Biyernes, ika-23 ng Enero, 2026. Umalis siya mula roon at pinaniniwalaang naglalakad pa uwi nang uli siyang makita bandang 8:00 ng gabi noon gabing yon. Ngunit mula noon ay hindi na siya nakita o nabalitaan pa. Sa unang panawagan matapos siyang iulat na nawawala, sinabi ng mga investigador na huli siyang nakitang naglalakad sa sluice bridge ilang sandali bago siya mawala at ilang sandali matapos siyang huling makita ng kanyang mga kaibigan.
Nang walang natanggap na mga lead matapos ang panawagang iyon, naglabas ng pangalawang panawagan kung saan hiniling sa publiko na magmasid para kay Natalia at agad na makipag-ugnayan sa pulisya kapag siya ay nakita upang siya ay mahanap. Hiniling nila na ang sinumang nasa Sluice Bridge mula Siam, 15 na ang kaganzat hanggang 10-30 na ang kaganzat ay makipag-ugnayan para matanom tungkol sa kanilang nakita. Maaring hindi nila alam na may impormasyong makakatulong mahanap si Natalia, kaya kailangan siya sa atin lahat ng posibleng lead. Mas interesado silang makausap ang nakakita sa babaeng naglalakad sa Witham Bank West footpath patulong Witham Gardens. Sinabi nilang may ibang lead silang sinundan pero wala pa ring nakahanap kay Natalia. Nang hindi rin nagbunga ng bagong lead ang panawagang ito, naglabas ang pulisya ng CCTV footage ng lugar kung saan huling nakitang naglalakad si Natalia at ng posibleng suspect na gusto nilang makausap sa ladong madaling panahon. Sa 11 segundong footage, makikitang dahan-dahan naglalakad ang lalaki sa Sluice Bridge. Pinaniwala ang pareho ang direksyong tinatahak nila ni Natalia at umaasa ang mga autoridad na nakita niya ito bago siya misteryosong nawala. Kung ganito ang nangyari, maaari niyang ituro kung saan nagtungo si Natalia at masuri ang mga lugar na iyon para sa posibleng palatandaan ng kinaroroonan niya ngayon. Dapat tandaan na hindi siya itinuturing na sangkot sa pagkawala ni Natalia. Itinuturing lamang siya bilang isang posibleng saksi. Sa masusing pagtingin sa footage, makikita siyang nakasuot ng abong, long-sleeved pang itaas, itim na pantalon at posibleng may bini sa ulo. Hinihiling sa publiko na lumapit kung kilala nila ang lalaki dahil posibleng hindi niya alam na siya ay posibleng saksi. Si Natalia ay may hanggang balika na blonding buhok, mapusyaw ang kulay ng mga mata at taas na 5'7". Katamtaman ang katawan niya at may pilat sa itaas ng kilay. Madalas siyang nagsusuot ng madidilim na damit pero hindi sinabi ng autoridad ang suot niya noong huli siyang nakita. Kung nakita ninyo si Natalia o may bagong impormasyon tungkol sa kanyang pagkawala, hinihiling na tumawag kayo sa emergency number na 101 at banggitin ang case number na PID 111-580. Bilang alternatibo, maaaring magsumitin ng impormasyon sa pamamagitan ng pagtawag sa Siam na 999. Ika-17 ng Oktubre, 1989 noon, at ang Bay Area ng San Francisco ay puno ng kasabika. Ito ang Baseball World Series at nagsimula na ang laban sa pagitan ng Oakland Athletics at San Francisco Giants. Ang mga unang laro ay sa Oakland Alameda County Coliseum at ang ikatlong laro ng serye ay sa Candlestick Park, San Francisco. Alas 5 ng hapon nung araw na iyon nang magsama-sama ang mga manlalaro mga sa parehong lokal na kuponan sa arena, naghihintay na pumwesto sa field. Ang laban ay alas 5:30 pa, kaya kalahating oras pa ang hintay. Umiikot na ang mga kamera at ang 1,989 Baseball World Series ay ipinanalabas ng live. Sa kanilang mga tahanan, pinanood ng mga tagahanga ang laban ng Athletics at Giants. Iniisip kung sino ang mananalo sa ikatlong laro ng 4 na larong serye. Umingay ang telebisyon, nawala ang static at nasilayan ng mga manonood ang Candlestick Park. Naririnig ang boses ni Al sa likod ng musika. "Lumapit tayo sa Candlestick Park," sabi niya. Nag-zoom in ang kamera sa estadium habang inihayag ng tagapagbalita na nagsimula na ang Battle of the Bay. Kumislap ang screen sa close-up ni Michael sa field kasama ang maraming tagahanga ng baseball sa likod. Tinalakay ng tagapagbalita ang mga naunang laro ng dalawang koponan. Binanggit ang pagbabago sa lineup ng Giants at ang hamon na kailangan nilang manalo ng 5 beses para makuha ang World Series. 2 minuto matapos magsimula ang presentasyon, alas 5:04 ng hapon. Nag-ingay ang mga telebisyon sa San Francisco kasabay ng mga kas na ugo. Nagkaroon ng static at kulay na bar na nagpalabos sa video. Muling lumitaw ang nanginginig at takot na boses ni Michael mula sa magulong ingay. Kinumpirma ang nangyayari. "May lindo," singit ni Michael sa gitna ng kaguluhan. Ang lindon na gumambala sa live na broadcast ng 1,989 World Series ay ang Loma Prieta, isang pagbitak sa kahabaan ng San Andreas Fault. Ang lindon na may lakas na 7.1 magnitude na nakasentro malapit sa Loma Prieta Peak ng Santa Cruz Mountains ay 2.4 magnitude na lang ang layo mula sa katumbas ng pinakamalakas na lindon na naitala.
Yumanig ang lindol mula Santa Cruz hanggang Oakland. Pinayanig ang estadyo, nagbitak ng lupa, pumunot ng mga puno sa pagkakaugat at nagdulot ng pinsala sa gusali. Habang buo pa ang estadyo kung saan dinanap ang ikatlong laro, hindi ganito ang kalagayan ng natitirang San Francisco. Ipinakita ng balita ng ABC mula sa helicopter ang labak ng lindol at itsura ng pinsala na parang dulot ng kategoryang 5 na bagyo. Maraming bahagi ng iba't ibang tulay ang gumuho. Naglalaganap ang sunog sa lungsod. Makapal na usok ang umakyat sa langit. Wasak ang mga kalsada, nagbagsakan ang mga kable ng kuryente at maraming gusali ang gumuho sa lupa. Nagdulot ang sakuna ng $5 bilyong na pinsala. Sa mga bahay na hindi gaanong naapektuhan ng biglaang pagyanig, makikita pa rin sa TV ang berdeng screen na may salitang World Series sa harapan. Narinig sina Michael at ang kasama niyang tagapagbalita na nagsasabing, "Hindi ko alam kung nasa ere pa tayo," habang isa pa ay nagkomento, "Aba mga kaibigan, iyan ang pinakadakilang pagbubuka sa kasaysayan ng telebisyon." Ganun nga talaga yun. Karaniwan, agad naghahanap ng CCTV footage ang pulisya kapag may nawawala para makatulong sa paghahanap. Nakakagaan ng loob na may ganu footage. Sa kaso ng pagkawala ng 40 taong gulang na si Johnny Campbell, ang nakuha sa CCTV ay nagdulot ng higit na pag-aalala sa mga investigador at mahal niya sa buhay dahil tila may tinatakbuhan siyang tao bago siya nawala. Si Johnny, na mas kilala ng kanyang mga kaibigan at pamilya bilang AJ, ay huling nakita sa Ashton-on-Ribble area ng Preston sa Lancashire, England noong ika-24 ng Enero, 2026. Ayon sa mga saksi, nakita siya bandang 10:30 ng gabi, ngunit wala na silang naibigay na ibang mahalagang impormasyon sa pulisya. Nang hindi siya nakauwi, iniulat siyang nawawala at sinuri ang CCTV sa huling lugar na nakita siya. Doon, nadiskubre ng mga investigador ang nakakagulat na bagay na ikinabahala nila para sa kanyang kaligtasan. Sa footage, kitang mabilis tumakbo si AJ mula Stocks Road hanggang Blackpool Road. Tumawid siya sa kalsada habang bumibilis ang takbo at nanatili sa view ng kamera nang humigit kumulang 10 segundo. Pagdating niya sa isang kanto malapit doon, bigla siyang bumagal at naglakad ng mabilis at hindi maipaliwanag na nagdesisyong tumawid pabalik sa kabilang bahagi ng kalsada habang lumilingon sa direksyong pinanggalingan niya. Pagkatapos, naglakad siya papuntang Shelley Road at nawala. Sinuri ang iba pang kamera, ngunit walang iba pang bakas ni AJ. Labis na nag-aalala ang pamilya niya kung saan siya pumunta matapos siyang makita doon. May haka-haka na may humahabol sa kanya, pero dahil walang lumitaw sa video at bumagal lang siya, hindi ito makumpirma. Ang lugar kung saan nakuha ang video ay hinanap na ng mga pulis, ngunit wala silang natagpuang anumang palatandaan na makakatulong sa kanila para matuntun si AJ, at wala ring ibang saksi na lumapit upang mag-ulat ng mga karagdagang pagkakakita sa kanya. Bilang pagsisikap na mapukaw ang alaala ng mga tao at sana ay makakuha ng karagdagang impormasyon, ipinakalat ang litrato ni AJ sa paligid ng Lancashire upang kung may makakakilala sa kanya, maaring lumapit ang mga posibleng saksi. Binigyang diin ng mga pulis na hindi nila pinaniniwala ang may anumang gulo si AJ o may nagawa siyang mali. Sabi pa nila, ang focus nila ay mahanap at maibalik ng ligtas si AJ sa pamilya niya. Ayon sa kanila, may iba pang paghahanap na plano at hiniling nilang maging mapagmatyag ang publiko kung makita si AJ. Sa ganitong sitwasyon, agad silang dapat makipag-ugnayan sa mga awtoridad para masuri ang lugar. Alam na may koneksyon si AJ sa Avenue at Newhall sa Preston, pati na rin sa London at Manchester. Mukhang di siya basta lilipat sa mga lugar na ito dahil tiyak makikipag-ugnayan siya sa pamilya niya kung ginawa niya yon. Agarang kaso ito at susundan ng investigador ang anumang lead na matatangga. Wala pang detalyadong paglalarawan pero sa CCTV makikita siyang nakaitim na coat at sombrero. Sa isang larawan na inilabas, makikita ring nakasuot siya ng tila face mask sa harap ng kanyang bibig. Sino mang makakapagbigay ng karagdagang impormasyon tungkol sa kasong ito ay dapat makipag-ugnayan sa National Emergency Number _Siyam o tumawag sa 100 at isa banggitin ang log 1159 ng ika-25 ng Enero. Ang Max Headroom Broadcast Signal Intrusion
ang pinakatanyag na television hack na nag-iwan ng takot sa mga manonood sa buong Chicago noong ika-22 ng Nobyembre, 1987, isang tahimik na linggo. Ito ay ang balita sa gabi na kumikislap sa likuran habang handa na ang anchor. Binibigkas ang mga pangyayari ng araw na iyon mula sa mga trahedya hanggang sa mga tagumpay. Nagsisimula pa lang mag-relax ang mga manonood sa routine nang biglang naputol ang WGN-TV dahil sa pinaka-nakakatakot na TV hack. Ang tunog ng static na nagkakalampag ang nagsilbing hudyat ng sandali na pinalitan ng isang lalaki na may suot na rubber max headroom mask ang newsroom. Matagal mang tinatalakay sa online forums kung sino ang nasa likod ng sikat na pangyayari at ang dahilan nito. Pero parang walang nagtatanong tungkol sa Southern Television interruption. Ang huli ay mas kakaiba pa at mas madilim ang mga detalye na nagdulot ng takot sa buong UK. Nagkaroon ng Southern Television interruption 10 taon bago ang insidente ni Max Headroom. Noong Nobyembre 26, nagsimulang mag-relax sa sofa ang mga residente ng Southern England. Sabado iyon, bandang 5:10 ng hapon. Nang ulupo si Andrew Gardner ng ITN sa harap ng dilaw na pader ng studio at nagsimulang talakayan ang mahalagang issue sa lugar na ngayon kilala bilang Zimbabwe. Sagupaan ito sa pagitan ng Pwersa ng Seguridad at Zimbabwe African National Liberation Army. Hindi pa man kadahati si Gardner sa pagbubuod, biglang umalog ang larawan sa TV na maling pumukaw sa pansin ng mga manonood. Ilang sandali mo nang umalod bago sinundan ng malalim na ugong bilang hudyat ng pambungad na linya. Isang malalim at paluktot na boses ang gumambala sa reporter na nagsabi, ganito, "Kami sa Ashtar Galactic Command ay nagpapasalamat sa inyong atensyon. Aalis na kami mula sa inyong antas ng pag-iraw. Nawa ipagpalain kayo ng pag-ibig at katotohanan ng sansinukob." Nakakakinabot talaga ang AT-like na tinig at nagpatuloy ang pagsasalita ng 6 na minuto. Narito kami pagpapatuloy nito at mas marami pang nilalang sa ibabaw at paligid ng inyong mundo kaysa sa inaamin ng inyong mga siyentipiko. Naguluhan ang komunidad sa timog sa kanilang narinig. Habang kumakalma ang takot, muling nanginig ang screen. Ang logo ng Southern Television ang namayani ngayon sa TV at ilang segundo lang ang lumipas, pumanik si Gardner, sinabing nagkaroon ng aberya sa audio. Humingi ng paumanhin sa aberya at kasalukuyan nilang inaayos ang problema. Ilang teorya ang iminungkahi bilang posibleng dahilan ng panghihimasok. Dahil ang ideya ng isang alien na sumasabat sa live broadcast bilang kinatawan ng Ashtar Command, konseptong wala pa noong 1900 at 52 ay malinaw na imposibleng mangyari. Nagbigay ang mga manonood ng mas pagkatotohanang suwestiyo tulad ng ideya na isang nababagot na tao na may kaunting kaalaman sa amateur hacking ang sumingit sa signal para lang magpakita kung gaano ito kadali at ano ang resulta. Ayon sa pahayag na nag-utos sa mga manonood na sirain ang mga sandata at talakayan ang kapayapaan, may naniniwala na ito ay tunay na pagsisikap ng isang anti-war na grupo laban sa karahasan. Pinahinalaang ang Southern Television hack ay gawa ng kultong nagre-recruit ng miyembro. Walang ebidensya rito at hindi rin akma ang teorya sa mensahe ng broadcast. Kahit may bagong investigasyon, wala pa ring natuklasa. Ang sala rin kung nakilala man ng mga awtoridad ay nananatiling hindi alam ng publiko, pati na rin ang mga motibo sa likod ng kakaibang panghihimasok na sa panahong ginagawa ang videong ito ay nananatiling isang palaisipang misteryo at madilim na sandali para sa UK TV. Ilang mga paghahanap na ang isinagawa upang mahanap si Samuel Smith. 66 na taong gulang na nawawala mula pa noong ika-2 ng Marso 2026 at hindi na nakipag-ugnayan sa kahit sinong kakilala niya mula noon. Si Samuel ay nagmula sa Combe sa borough ng Pendle, Lancashire, England. Ayon sa mga investigador, nag-aalala sila sa kanyang kalagayan kaya humihingi sila ng tulong sa publiko para siya ay mahanap dahil wala pa silang natatagpo ang palatandaan kung nasaan siya. Naglabas sila ng CCTV footage ni Samuel na nagpapakita ng huli niyang mga galaw bago siya biglang nawala. Umasa ang pulis na may nakakita sa kanya mula nang maireport siyang nawawala. Alam na may koneksyon si Samuel sa Colne at Burnley, kaya hinikayat ang mga residente roon na maging mapagmatyag at agad makipag-ugnayan sa pulisya kung makita siya.
Huling nakita siya bandang 10:30 ng umaga noong Marso 2 na tumutugma sa CCTV footage ni Samuel na inilabas na sa publiko. Nakita siya sa Skipton Road ng mga kamera pero hindi pa rin alam kung saan siya pumunta pagkatapos. Sa footage, kitang naglalakad siya sa bangketa pagkatapos ay tumawid sa pagitan ng dalawang pulang taxi sa kalsada. Tumingin siya sa kaliwa bago tumawid at matapos lumabas sa kamera, hindi na siya nakita muli. Sa mga sumunod na araw, masusing tinignan ng mga investigador ang maraming oras ng CCTV footage sa pag-asa makita siyang mula. Pero sa malas, hindi ganon ang nangyari. Kumatok sila sa mga bahay para magtanong kung may nakakita kay Samuel pero walang positibong resulta. Nagpadala ng mga mountain rescue team sa mababang bahagi ng reservoir sa Fowl Ridge para maghanap ng posibleng palatandaan kung saan pumunta si Samuel. Hindi rin nagtagumpay ang mga pagsisikap kaya nadismaya ang mga investigador at pamilya dahil walang bagong palatandaan. Habang lumilipas ang panahon, lalong nag-aalala ang pamilya ni Samuel at ilang beses na nanawagan sa publiko na magbigay ng impormasyon tungkol sa kanyang kaso, umaasang makakatanggap sila nito sa lalong madaling panahon. Nagbigay na ang pamilya ni Samuel ng bagong larawan sa pulisya. At ito ay ipinakalat sa malayo at malapit upang magkaroon ng mas malawak na kaalaman tungkol sa kanyang pagkawala. Mas maraming makakakita ng larawan, mas malaki ang tsansang may makaalala ng mahalagang detalye. Ayon sa pulisya, nagsimula na silang magsagawa ng digital na investigasyon pero hindi nila sinabi kung ano ang mga iyon. Maaring mino-monitor nila ang mga bank account ni Samuel para sa anumang aktibidad. Nananatili itong spekulasyon habang iniimbestigahan pa. Maikli at kumukupas ang buhok ni Samuel at mapusyaw ang kulay ng kanyang mga mata. Siya ay mga 6 na talampakan, karaniwang nakasuot ng salamin at noong nawala ay may abong at pulang balbas. Nang huli siyang makita, suot niya ay itim na coat at itim na pantalon. Posibleng may itim na leather jacket at bag mula Sainsbury's Supermarket. Kung meron kang bagong impormasyon tungkol sa kaso ni Samuel, hinihiling na tumawag ka sa emergency number na # o kaya naman sa 101 at ibigay ang log na 065 ng Marso. Noong kalagitnaan hanggang huling bahagi ng dekada 90, si Al Capone ang pinag-uusapan sa buong bayan. Si Al Capone, Amerikanong gangster noong Prohibition, ay naging makapangyarihan sa organisadong krimen sa Chicago mula 1900 at 25, 1931. Sikat siyang gangster sa Estados Unidos, naging inspirasyon ng mga nobela at pelikula, at naging paksa ng usapan ng mga naunang entertainer at YouTuber. Tampok sa alamat ni Al Capone ang umano'y vault na itinago niya sa basement ng Lexington Hotel na naging lihim niyang punong tanggapa. Ang alamat na ito ang naisip ng host na si Geraldo Rivera bilang patok at nakakaaliw na episode para sa TV show. Noong 1986, inidunsad ng Amerikanong telebisyon ang live broadcast special na ang misteryo ng mga vault ni Al Capone. Si Rivera na noon ay bata at hindi pa kilalang tagapagbalita, ang host ng pay-per-view broadcast na magbubukas ng live sa TV ng bagong natuklasang vault. Ipinromot ng programa na magbubunyag sila ng maraming pera, posibleng mga kalansay, ilegal na alak, armas at iba pang nakalimutang bagay. Milyon-milyong sabik na manonood ang tumutok para mapanood ang live na pagbubunyag sa kanilang harapan. Bawat isa ay nagbayad ng maliit na halaga para malaman kung ano ang nakatago sa likod ng pinto. Dinala ni Rivera ang mga manonood sa mga di kilalang lagusan sa ibabaw ng Chicago. Nagsagawa ng panayam sa mga nakakakilala kay Scarface at nagtungo sa harap ng Lexington Hotel na wasak dahil sa kapabayaan. Sa 2 oras na live, ibinunyag ni Rivera ang ilang detalye tungkol kay Al Capone, ang hotel at kanyang mga gawain. Sa kalaunan, isang maliit na makinang pangkonstruksyon ang pumasok sa silid na tinatakan ng konkreto. Unang beses muling nabuksan ang vault at mangyari ito live sa TV. Matapos mabutas ang huling bahagi, sinabi ni Rivera sa mga manonood na walang laman sa likod ng pader. Walang laman at walang anumang kapanapanabik, hindi naging sulit ang 2 oras na paghihintay. Nadismaya ang maraming manonood sa revelasyon pero marami rin silang natutunan tungkol sa buhay ni Al Capone.
Pinaniniwalaang may naganap na pagnanakaw sa ATM sa Morgan County noong 2025. Ayon sa mga investigador, hindi ito simpleng krimen kundi maingat na pinlano ng mga salari. Naganap ang pagnanakaw sa isang sangay ng Traditions Bank sa Priceville, Alabama, bandang 8:08 ng umaga noong ika-24 ng Hulyo, 2025. Nung umagang iyon, abala ang mga babaeng empleyado ng bangko sa paglalagay ng pera sa ATM nang biglang lapitan sila ng isang grupo ng mga tumatakbong tao. Pagdating sa lugar, sinugod nila ang mga empleyado at inutusan silang ibigay ang anumang perang dala nila. Sa kabutihang palad, sinanay ang mga empleyado ng bangko na sumunod sa ganitong utos para manatiling ligtas at hindi lumala ang sitwasyon habang may pagnanakaw. Sa pagkakataong ito, sumunod sila sa mga utos ng mga magnanakaw at ibinigay ang pera. Kinuha ng mga salarin ang lahat ng perang, kaya nilang makuha at mabilis na tumakas matapos sumakay sa isang sasakyang nakaparada malapit doon. Tinawagan ang pulis at nagsimula ng investigasyon, ngunit walang ebidensyang nahanap na makakatulong makilala ang mga magnanakaw. Pero nakakuha sila ng CCTV security footage na ngayon ay inilabas na sa publiko sa pag-asang may makakakilala kahit isa sa mga kriminal na patuloy pa ring pinaghahanap ng batas. Pagkalat ng balita sa pagnanakaw, sumali ang 4 pang ahensya sa investigasyon. Kita sa footage ang plaka ng getaway vehicle, pero natuklasan kalaunan na ninakaw pala ito sa Huntsville ibang linggo bago ang insidente. Pinaniniwala ang hindi taga Priceville ang mga magnanakaw dahil magaling napuntahan nila ang bangko na malapit sa Interstate 65. Kakaiba dahil walang armas ang mga magnanakaw, kaya walang nasaktan at agad nakatakas ang mga empleyado papasok sa gusali at nakapagbigay alam sa awtoridad. Hindi sinabi ng mga investigador ang eksaktong halaga ng nanakaw pero inamin nilang malaki ito. Kahit mukhang hindi taga rito ang mga magnanakaw, umaasa ang lahat na makikilala sila at agad mahuhuli para mapanagot sa batas. Sa video, suot nila ang madidilim na damit, hoodie, guantes at face mask, maliban sa isang lalaking nakamaong na mas mapusyaw ang kulay. Lahat sila ay payat. Ang tinutukoy na kotse ay isang madilim na sedan, ngunit hindi pa tiyak kung makakatulong ito sa pagkilala sa mga suspect. Sa video, 3 lalaki ang gumagawa ng krimen, pero may hinalang may ika-4 na sangkot. Wala pa ring kumpirmasyon sa nayo. Ibinunyag na may ilang kahalintulad na pagnanakaw rin sa iba't ibang lugar sa mga linggo bago ang insidente, ngunit di pa tiyak kung parehong grupo ng magnanakaw ang responsabale. Hiniling ng investigador sa publiko na tingnan ang mga larawan at makipag-ugnayan kung may nakakakilala sa mga salari. Hinihikayat ang sinumang may impormasyon na makipag-ugnayan sa Priceville Police Department sa numerong 256-350-4613. Pwedeng hindi magpakilala ang tumatawa kung gusto nila. Madaling araw ng ika-3 ng Marso, 1990 isa sina Rodney Glenn King, Bryant Allen at Freddie Helms ay bumabagtas sa 210 freeway sa Los Angeles. Uminom si Rodney ng ilang baso ng alak noong gabing iyon at di umano'y nagmamaneho siya ng lampas sa speed limit. Napansin ng mag-asawang opisyal ng California Highway Patrol na sina Tim at Molly Singer ang sasakyan na sinasakyan nila. Pina-flash nila ang mga ilaw nila habang hinahabol ang Hyundai XL. Ayon sa mga ulat, nag-aalala si Rodney tungkol sa posibleng DUI na kaso na maaaring ibigay sa kanya na magiging paglabag sa kanyang parole. Pinangunahan niya ang mga pulis sa 8 milyang habulan para makaewas sa multa. Sa huli, naisip niyang walang saysay ang ginagawa niya, kaya huminto ang sasakyan matapos tumakbo ng 100 at 17 milya bawat oras. Pagsapit ng oras na napahinto ni Rodney ang sasakyan, 3 kotse at isang helikoptero na ang sumusunod sa kanya. Inutusan ang driver at 2 pasahero na bumaba ng sasakyan. Inaasahang agad silang aarestuhin at katasuhan gaya ng karaniwan sa ganitong sitwasyon. Ngunit imbes, sinalubong sila ng di pa nararanasang kalupitan. Sina Allen at Helms ay sumunod agad, ngunit matinding pambubugbog pa rin ang inabot nila. Mas matagal lumabas si Rodney mula sa sasakyan at mang lumabas siya, inakala ng mga pulis na siya ay nasa ilalim ng impluwensya ng bawal na gamot at pinaginalaan nilang may dala siyang armas.
Sumunod sa utos ni Sargento Stacy Kuhn, 4 na pulis ang sumugod at pinigilan si Rodney. Ang 4, Lawrence Powell, Theodore Briseño, Timothy Wind at Rolando Solano ay natuklasan na si Rodney ay hindi nasa impluensya ng droga at hindi rin nasaktan. Malapit doon, isang residente na si George Holiday ay nagising dahil sa mga ingay ng insidente at agad na nagsimulang mag-record. Naitala niya ang isang matinding pang-aabuso sa kapangyarihan, 53 hampas ng baton, ilang sipa mula sa mga pulis, at pagkaladkad sa aspalto habang naghihintay ng medical na tulong. Si Rodney ay nagkaroon ng bali sa mukha, bukong-bukong, mga ngipin at permanenteng pinsada sa sistemang nerbiyos. Nung gabing iyon, inilathala ang video ni Holiday kaya nagkaroon ng survey kung saan 92% ang naniniwala na labis ang kwersang ginamit ng pulis. Pagkalipas ng higit 1 linggo, kinasuhan ng pananakit at labis na puwersa ang 4 na pulis. Itinuring na hindi patas ang paglilitis kaya nagdala ng ikalawang huradong may iba't ibang lahi. Muling nilitis noong Abril 1900, naraan 92 at matapos halos 1 linggong deliberasyon, napawalang sala ang 4 na pulis. Ang reaksyon ng publiko dito ay naging lubhang magulo. Ang mga kaguluhan sa Los Angeles noong 1900, naraan 72 na nagsimula sa gitna ng Los Angeles noong Abril 20, 1 oras matapos ianunsyo ng alkalde ang pagpapawalang sala. Bilang protesta, isang grupo ng kabataan ang lumabas sa kalsada at naghiganti sa komunidad, sabay sigaw na para ito kay Rodney King. Nagsimula ang kaguluhan sa isang maliit na grupo ng mga kabataang lalaki na mabilis na lumaki hanggang sa umabot ng daan-daan. Sabay nilang nilusob ang kalsada ng LA, hinampas ng mga bat ang mga sasakyan, pinasok ang mga tindahan at nagsimula ng sunog. Sa unang gabi, sa gitna ng kaguluhan, hindi kumilos ang mga pulis. Inutusan silang umatras at huwag pansinin ang mga tawag sa 911 tungkol sa kaguluhan at pagnanakaw. Nang makita ng mga tao sa Los Angeles na tuloy pa rin ang kaguluhan ilang oras matapos ang hato, nagsimula ng mag-record ang mga kamera. Sa archive ng NBC LA, may live footage na nagdokumento ng mga pangyayari mula noon at pagkatapos. Sa 1 minutong hilaw na footage, makikita ang laki ng epekto na nagsimula bilang maliit na protesta. Patuloy ang pagragasa ng apoy sa likuran. Pinaitim ng makapal na usok ang langit, parang sunog sa kagubatan. Ipinapakita ng mga kuha ang siksik na trapiko at mga residenteng nagtatakbuhan sa kalsada, bit-bit ang mga ninakaw na gamit. Naitala ng mamamahayag ang tensyon sa pagitan ng pulisya at mga nagra-riot habang kinokontrol ng mga alagad ng batas ang sitwasyon. Sinunog ang mga sasakyan at pandila. Winasak pa ang mga harapan ng tindahan. Ito ay anarkiya, ipinalabas ng live para sa buong bansa. 6 na araw, nagpatuloy ang kaguluhan, nagdulot ang libu-libong sugatan sa mga tao at pulisya. Hindi bababa sa 6,000 ang naaresto. 2,000 negosyo ang nawasak at umabot sa $1 bilyong ang halaga ng pinsala sa buong lungsod. Noong 1,000 naraan 93 muling nilitis ng kagawaran ng katarungan ang 4 na opisyal na sinasabing nagpasimula ng pag-aalsa. 2 opisyal ay hinatulan ng 30 buwan sa kulungan habang ang iba ay napawalang sala ngunit natanggal sa LAPD. Natanggap ni Rodney ang $3.8 milyong matapos ang lahat ng ito. Nakikipagtulungan ngayon ang Oakland Museum of California sa FBI art team para malaman kung sino ang nagnakaw ng halos 1,000 artipakto noong Oktubre 2025. Naglabas ang ahensya ng CCTV footage at nananawagan sa sinumang nakakakilala sa 2 salarin na lumantad para maaresto sila. Naganap ang pagnanakaw noong madaling araw ng Oktubre 15 sa isang off-site storage facility ng museo. Kabilang sa mga mahalagang nanakaw ang ilang basket ng katutubong Amerikano, ngunit mas marami pang nakuha ang mga magnanakaw. Kasama rito ang alahas, daguerreotype, scrimshaw na artipakto, political pen, award ribbon, souvenir token, at laptop na iniwan ng mga kawani sa pasilidad. Kadalasan ay pinaplano ang ganitong pagnanakaw, ngunit naniniwala ang pulisya na ito ay krimeng sinamantala lang ang pagkakataon at nagkataon lang na napunta ang mga magnanakaw sa maling lugar at oras.
Nangyari ang pagnanakaw alas 3:30 ng madaling araw nang walang security sa bodega. May alarm at CCTV ang gusali, pero hindi tumunog ang alarm nang makapasok ang dalawang kriminal sa pasilidad. Kinabukasan ng umaga, nagulat ang mga empleyado pagdating nila dahil may naganap na pagnanakaw. Pinatukoy sa kanila kung aling artipakto ang nawawala at nalaman nilang nasa 1,000 ang nanakaw. Tuloy pa rin nagtatrabaho ang mga insurance appraiser para matukoy ang halaga ng mga iyon. Samantala, inilabas na ng FBI ang security footage ng dalawang lalaki habang ginagawa ang krimen noong umaga. Makikita dito ang isang lalaking papasok sa frame mula sa ibaba ng camera habang isa pa ay dumalapit mula sa kabila ng silid. Nakatakip ang mukha nila ng maskara kaya hindi makita sa camera. Pero kahit mabilis maglakad, hindi sila mukhang kabado o nagmamadali sa kanilang masamang gawain. Sa isa pang kamera na nasa labas, makikita ang isa sa mga lalaki na unang naglalakad papalapit at papakapos ay papalayo sa kamera habang may hawak na tila piraso ng tela na nakatakip sa kanyang bibig at ilong upang itago ang kanyang pagkakakilanlan. Tandaan na ang lahat ng artipakto sa pasilidad na ito ay hindi ipapakita sa museo. Ngunit mahalaga pa rin ang mga ito sa kultura. Kaya naman, ginagawa ng mga investigador ang lahat ng kanilang makakaya upang matukoy ang mga salarin at maibalik ang mga bagay sa pasilidad kung saan ito nararapat. Dahil hindi naman sila naghahanap ng particular, aksidente lang napadpad ang dalawang lalaki sa gusali at biglang nagpasya na magnakaw ng maraming artipakto hanggat kaya nila. Ang unang magnanakaw ay payat, nakasuot ng asul na maong, plaid na long sleeve, puting face mask, itim na beanie at itim na sapatos. Ang pangalawa ay malaki ang pangangatawa, nakaasul na pantalon at hoodie. May itim na guwantes at puting sapatos na may itim na detalye. Hindi pa sinasabi ng FBI kung may iba pang sangkot, pero ngayon pinaniniwalaan silang dalawa lang ang sangkot sa pagnanakaw. Hindi pa tiyak ang gagawin ng mga salarin sa mga ninakaw dahil mahihirapan silang ibenta ito sa lehitimong negosyo. Ang sinumang nakakakilala sa mga lalaking ito ay hinihiling na makipag-ugnayan sa Oakland Police Department sa 510-238-3955. Bago ang smartphones at social media, kailangang pumunta ang mga news crew mula sa iba't ibang estasyon sa lugar ng pangyayari, magbitbit ng camera, at mag-record para mapanood ng mga tao sa bahay ang mga kaganapan sa mundo na hindi nila nasasaksihan ng persona. No Boxing Day, 2004 nagmadali ang mga reporter at cameraman ng Sky News sumakay ng helicopter papuntang Indonesia. Nagising ang mga residente at bakasyonista sa sigawan mula sa tabing dagat at nakita nilang mabilis na napupuno ng maitim at maingay na tubig ang kanilang mga bahay. Nakipaglaban ang mga naninirahan para sa buhay nila sa isang bangungot na tila huminto ang oras. Ang matinding takot at pagdagsa ng maitim na tubig ay dulot ng 10.1 magnitude na lindol na yumanig ilang saglit bago iyon sa kanlurang baybayin ng Hilagang Sumatra. Halos alas 8 ng umaga sa lokal na oras nang maramdaman ang matinding pagyanig ng lupa na yumanig ng sapat upang magising ang isang tsunami mula sa kailaliman ng karagatan. Sa susunod na 7 oras, malalaking alon ang sumira sa baybaing rehiyon hanggang silangang Aprika, kabilang ang Indonesia, Sri Lanka at Thailand na pinakaapektado. Sa ilang lugar, umabot sa 30 talambakan o higit pa ang taas ng mga alon pagdating nila sa baybayin na nagdulot ng matinding pinsala sa dalampasigan. Mula sa itaas, inilalahad ng Sky News ang pinsala at ipinapakita sa buong mundo ang nakakatakot na trahedya nito na malayo sa pinangyarihan. Makikita sa kuha sa himpapawid ang magkakahiwalay na bahay. Ang ilan ay kalahati na lang ang nakatayo sa latian. Kakaunti na lang ang punong di naapektuhan habang gumuho na ang mga gusali sa tabi nila. Umaanod na parang guwang na troso sa ilog ang mga debris, sasakyan, bahagi ng kalsada at iba pang bahagi ng infrastruktura. Ang mga bahay ay inanod mula sa pundasyon at nagtipon-tipon sa isang lugar na parang kumpol-kumpol na bakod. Ang lupa naman ay napatag dahil sa lakas ng mga alon. Malaking pinsala at maraming nasawi ang dulot ng tsunami sa mga baybayin sa paligid ng karagatang Indian.
Humalit ang Boxing Day tsunami sa nauna rito bilang isa sa pinakamalalaking natural na sakunang naitala. Tumama ito sa 15 bansa at matindi ang epekto sa Hilagang Sumatra. Maraming nawalan ng tirahan, may mga nawawala, konti na lang ang pagkain, hirap maghanap ng malinis na tubig at mahirap din makakuha ng medical na tulong. Lumala ang sitwasyon dahil hirap makapasok ang relief workers sa ilang lugar. Nasira ang mga kalsada at tuloy ang digmaang sibil. Nagkaroon ng matagalang pinsala sa kalikasan at ang mga resort, sakahan, baryo at pangingisdaan ay nawasak o natabunan ng debris at alat ng tubig dagat na sumira sa mga halaman. Umabot sa halos 5 bilyong dolyar ang pinsalang pang-ekonomiya kung saan 141,000 bahay ang nawala, 8 pantalan ang nawasak at 4 na imbakan ng gasolina ang nasira. Isa itong napakalaking sakuna. Noong 2025, inanunsyo ng pulisya sa Las Vegas na nag-aalok ang FBI ng gantimpala sa magbibigay ng impormasyon tungkol sa pagnanakaw sa isang casino at naglabas sila ng CCTV footage ng kriminal. Nangyari ang insidente mga bandang 10:30 ng gabi. Noong Nobyembre, 13 ng taong iyon, pumasok ang isang lalaking nakatakip ang mukha sa Rampart Casino sa Las Vegas na ang layunin ay makatakas na may pinakamaraming pera. Ibinunyag ng investigador na pumasok ang salarin sa casino sa parking garage. Sa security footage, kitang matagal na niyang pinlano ang pagnanakaw at tinakpan niya ang mukha mula sa camera. Nakasuot siya ng asul dilaw na security jacket, madilim na pantalon, itim na face mask, ballistic helmet, guantes at asul na salamin. Alam niyang makukunan ng kamera ang pagnanakaw, kaya siniguradong bahagya lang makikita ang kanyang mukha ng mga staff na naka-duty noon. Makikita sa footage ang isang staff ng casino na nakatayo sa likod ng mesa sa lugar na tinatawag na cage at makadipas ang ilang sandali, makikita ang magnanakaw na papalapit. Pero sa puntong ito, wala pang kaalam-alam ang empleyado na may magaganap na pagnanakaw. Sumandal ang lalaki sa counter at kinausap ang teller, ngunit napansin ng security guard ang kakaibang suot niya kaya nilapitan siya mula sa likod. Baka tatanungin niya ang lalaki na tanggalin ang helmet at salamin, pero nagulat ang magnanakaw nang makita siya. Lumayo siya mula sa cage at saka naglabas ng malaking baril na agad nang itinutok sa gwardiya. Itinaas ng gwardiya ang kanyang mga kamay gaya ng iniutos at lumayo mula sa cage. Bumalik ang magnanakaw sa counter at dito nagwakas ang footage. Sumunod ang kahera sa kanyang mga hinihini at ibinigay ang pirang nasa kaha noong oras na iyon. Pero hindi lang ito ang footage ng suspect. Nakarecord sa isa pang kamera ang pagtakas niya gamit ang bisikleta. Kita siya nagpipedal palayo, bitbit ang bag na puno ng pera. Kasabay nito, tumawag ang casino staff sa 911 at inabisyuhan ang pulisya na kaka-hold up lang sa kanila. Tumugon ang Las Vegas Metropolitan Police sa tawag at nagtungo sa lokasyon ng casino sa 200 block ng Rampart Boulevard sa Summerlin. Hindi pa sinasa publiko ang halaga ng perang nanakaw dahil patuloy pa ang investigasyon. Batay sa laki ng bag ng magnanakaw ng tumakas, malaki ang inaasahang halaga nito. Sumali na ang FBI sa investigasyon at nag-aalok ng 5,000 pabuya sa sinumang magbibigay ng impormasyon na magtuturo at magdadala sa pagkakakilanlan at pagkakaaresto ng salari. Ang sinumang may ganitong impormasyon ay hinihiling na makipag-ugnayan sa Las Vegas Metropolitan Police Department sa 70-228-3521 of Crime Stoppers. Say 385-5555. Maraming salamat sa inyong panonood. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, siguraduhin pindutin ang like button. Huwag nyo rin kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa lahat ng aming mga susunod na uploads. Ako nga pala si Top 5 Unknowns at makikita tayo muli sa susunod.